Ito po yung plastic mesh or grill mesh na ilalagay ko dun sa harap ng bumper para ma-protect yung condenser. So, ganyan itsura niya. So, buksan ko na siya. So, ayan po siya. Naka-tape din siya sa gilid ng box. So, ganyan po siya pagka bumili kayo online. Sapat na yung size niya para sa buong bumper. Ikakat na lang natin to. Kaya naman siguro siya ng cutter. Kukunin ko yung tamang sukat para malapat natin siya dun sa harap ng sasakyan. Samahan nyo ako mag-DIY. Everyone, so yan, samahan nyo ako na mag-DIY. Itong front bumper ng ating espresso ay lalagyan ko ng mesh grill. Yan, ito. Tsaka dito sa baba. Para ma-protect niya yung pinaka-condenser sa mga talsik-talsik ng mga maliliit na bato. So, yan. Lalagyan natin to ng mesh grill. Ito yung mesh grill. Yan. Nabuksan na natin. At ito yung mga kailangan. Kailangan natin ng cable tie, cutter, gunting. And bumili ako nitong yung car protector edge. Yan. Yung mga nilalagay sa gilid ng kotse. Yan. Yung trim. Edge trim. Yan. Tingin ko hindi naman niya kailangan na ng pandikit. Basta isasalpak na siya sa gilid. Yan. Samahan niyo ako mag-DIY. Kinuha ko tong pinaka karton para gawin kong pattern. Para makat ko ng tama itong sukat ng pagsasalpakan. Kasi medyo mahirap siya sukatin kung guguhitan ko lang yung pinaka mesh grill kasi black nga siya. So yan, gagawin natin to ngayon habang maaga pa, kaya ganito yung boses ko kasi parang 6 AM lang yata ngayon. Yan, okay, umpisahan ko na. So ito yung first pattern natin, guide lang naman to. Bali, dun sa pinaka-end, kukunin ko yung pinaka-flat. Ito lang yung lalagyan natin ng trim sa ibabaw. So, ikakat ko na to. Gamitin ko lang yung, susubukan ko yung cutter. Sana kayanin ng cutter lang to. So, kaya naman siya ng cutter kasi tigit-tigisang ano lang naman ng cut yan. Ganyan. Tsaka na lang natin aayusin pag in-apply yung pinaka edge trim. Isa-isa lang kasi wala tayong manual cutter lang po. Kaya nga po DIY. Yan. So ito na po yung nakat ko. So yan. Dapat bawasan pa pala yun. Kasi lalagyan pa to ng edge trim para magandang tignan yung pinaka gilid. So, di ba? Laking kagandahan. So, dun sa baba, ganyan lang din ang gagawin. Pakita ko mamaya kung paano ikabit yung edge trim. Kasi meron siyang parang bakal. Parang stainless na manipis. Alam niyo sa mga fastener, para mag-clip siya, hindi na siya kailangan ng yung iba kasing ganong edge trim, meron siyang 3M na sticker, pero ito ay para siyang may bakal. Pakita ko sa inyo. Ito yung pinaka edge trim. Tinanggal ko yung isang dulo kasi baka makagasgas. Para siyang merong aluminum clip, parang fastener, kaya medyo makunat siya. So pagkakabit ko to ay ibubuka ko pa siya. Yan, kasi nakatigom siya. Tapos gagamitin siya ng parang mallet. Pwede na rin kamay, ididiin-diin lang. So ito yung ilalagay natin dun sa pinakagilid.
So, ito. Ginamitan ko lang siya nitong gunting para medyo maibuka. Yan. Tapos, ganito siya ikakabit. Sana nakikita nyo ng malinaw. Itong part na to, ikakat lang natin to ng maayos para maging malinis. Yan. Tapos, ididiin-diin lang natin siya. Hindi na kailangan ng pangpukpok kasi itong pinaka grill mesh ay medyo malutong siya. Malutong na medyo sensitive din, baka mabali. Imbis na patapos na baka masira. So, ayan. Ganyan. So, ayan. Nilagyan ko na ng cable tie. 3 lang kasi mukhang balance naman na yung 3. So, ayan. Tatapat ko na lang yung mesh dito. Then, tsaka natin babatakin. Dapat siguradong sakto. Okay? Babatakin lang natin yan talaga. Tapos itatago na lang natin yung pinakaulo ng cable tie. Kakater natin to at itatago. Ay, hindi pala nakikita, sorry. So yan. So 3 lang nilagay ko. Oh, di ba ang gandang tignan? Hindi lang siya pang aesthetic, kundi protection na rin dun sa condenser. So, tuloy na natin to. Palagay ko mas mahirap tong sa babae. Diba? Ito kailangan medyo maraming cable tie. At saka magbubutas tayo dito kasi wala tong kabitan ng cable tie. So, gamitan lang siguro to ng si Dancy. Nakita ko, screwdriver lang ang ginamit niya. Black screw. Kasi medyo matulis yun. So, binutasan lang ng ganun. Okay? Gawin na natin to para matapos na at mainit na. Okay, gawa na tong ating pangalawang panel and isasalpa ko na lang siya. Ika-cable tie na lang. So, yan. Siguraduhin yung malinis muna yung yung pinaka nyo. Yan, kita pala sa camera, meron mga puti-puti. Pero syempre, hindi mo maiwasan yan. Pero, ang ibig ko sabihin, linisin nyo na muna kasi hindi na ulit makukuskus ng husto yan kapag ka nalagyan nyo na itong grill. Syempre, mababasa lang or yun ang isang lang nito. Pero, na-sprayan naman yan ng water. Malilinis pa rin. Pressurized water. So, ito kakabit na natin to. Pero, hindi ko siya may kakabit agad kasi kailangan ko muna siyang butasan nga, gaya ng sabi ko kanina. Nalagay ako dito ng 1, tsaka 2. Tapos, dito na sa center. Yun, center, tsaka dito. Pero pwede na siguro kahit 1 lang din, parang yung sa taas. 3 lang. Okay? Pisahan ko ng butasin, and gagamitan ko lang siya ng ito, black screw, yung matulis. I-screwdriver ko lang siya para mabutas. So, ayan, imbis na dito ko butasin or dito, pababa, dito ko na lang siya binutas sa manipis na plastic. Kasi parang dito hindi masyadong kita kung nabutasan na siya. Basta yun. Ayan, ganyan ginawa ko. Dito ko siya binutas. Yun, mayroon pa nga ako. Layo kasi yung garahe namin sa bahay, guys. So, limited yung aking mga tools na dala dito. So, yan. Ito. Okay. Tapos, lagay na natin. Bali, 3 cable ties lang nilalagay ko. So, ayan na po yung outcome niya. Meron pong link dyan
para sa mga gustong bumili at mag-DIY. Malaking katipiran. Yan, malaki ginanda niya sa bumper, not only for aesthetic nga po, it also protect the condenser and the radiator. Para po yung mga maliliit na bato or mga buha-buhangin na tumatalsik ay hindi dumiretso sa ating condenser. So, yun lang po. Sana nakatulong. Thank you for watching. Bye!